Hi, it's been a while since I give you an update about my pregnancy journey. So, gusto ko lang i-share yung 37 and 38 week ko. Kasi noon, wala pang progress yung cervix ko. And ang sabi ni doc, close yung cervix ko. Nakadalawang IE na ako and ayun nga. Buti na lang hindi pa ako nawawala ng pag-asa kasi kanina yung 39th week check-up ko kay doktora. In-IE niya ako ulit and good news naman kasi nag-progress na yung cervix ko and I'm already 1 cm. So, nung 33 weeks na kasi ako, dun ako nag-start nag-walking pero hindi pa yung walking na nakakatagtag. Pero now, tina-try ko talagang mag-walking, mag-brisk walking and more exercise pa kasi ayokong ma-stuck sa 1 cm. Also, nag-yo-yoga ball ako and nagte-take ng raspberry leaf tea and pineapple juice. So, sana mag-work yun. Although hindi naturally nakaka-induce ng labor yung raspberry leaf tea pero nakakatulong siya kapag magle-labor ka para smooth yung labor mo. Hi, Mami Bubu. Waiting si Daddy dito sa room. Sana malabas mo si baby ng safe at maayos. Go, Mami Bubu. Love you. Finally, nanganak na ako and kung mapapansin nyo yung video na yun, nakapag-update pa ako nung Monday kasi kaka 1 cm ko lang. Then, nag-start na talaga lumabas yung mucus plug ko. May kasama na ng konting dugo. Then, the next day, Tuesday, mga midnight, yun, nag-start na yung contraction ko. Una, mild pa lang yung nararamdaman kong contraction. Parang dysmenorrhea pa lang. Pero, nag-start na akong mag-tracking nung contractions ko kasi yung interval niya is every 5 minutes. Until the following day, Wednesday, 12 midnight, nagpa-admit na talaga ako. Tinry ko nang pumunta ng emergency room noon. Pumunta na kami ng AMC. So, nagpatulong ako kay dad noon. Sabi ko, Dad, punta na tayo ng ER kasi hindi ko na kaya yung sakit. Hindi ko na siya matiis. Pagka-check sa akin sa ER, ang sabi is 1 to 2 cm pa lang daw ako. And ang ending is pinauwi pa rin ako kasi nga hindi nila ako pwedeng i-admit ng 1 to 2 cm lang. So, that was Wednesday, 12 midnight. So, nung morning, nag-chat ako kay Doc. Sabi ko, Doc, 1 to 2 cm na ako. Hindi ko na kaya yung contraction ko. Sobrang sakit na. Ano bang pwedeng gawin? Ang sabi niya, punta daw ng St. Catherine para ma-check daw ako. And ayun nga, mga bandang 11 a.m. nakapunta na ako ng St. Catherine. Dun sa clinic niya, chinek niya ako. And sabi niya is 4 cm na daw ako. So pagkapunta ko sa clinic niya sa may St. Catherine, kasama ko si mama noon, nag-grab na lang kami. Sabi niya 4 cm na daw ako pagka-check niya. Then sabi niya, i-admit na kita. So finally, i-admit na ako kasi nung mga panahon na yun, hindi ko na kaya yung sakit. Saglit lang kami, umuwi kami ni mama. Nag-lunch lang saglit, then nag-pack ng bags. Pupunta na kami ng AMC sa may ER. So sa may ER, ang sabi, kailangan daw i-check ulit yung dilation ng cervix para ma-confirm kung totoo nga bang 4 cm ako, tsaka may record sila. So lahat nun ginawa nila. Chinek nila yung BP ko, yung heart rate ni baby, kung ilang cm na ako. Si Hubs naman, inaasikaso niya yung room namin. Tapos mga bandang 2 p.m. na yun, nilipat na ako sa wheelchair. Dinala na ako sa may labor room. And from there, bawal na daw mag-video, bawal na yung visitors. Kasi nga nasa labor room na, sanitized area na yun. Sila Ma and si Hubs, naghihintay na lang sila sa kwarto nun. Naalala ko nung pagkahiga ko dun sa may parang higaan dun sa may labor room. Ang unang ginawa ng nurse is in-interview niya ako. Kinuha niya yung mga basic information namin like name, address, contact number, and name ni baby, also gender niya. Tapos, nag-antay-antay pa kami para malaman kung ilang cm na ako nun kasi inaantay ni Doc yung pag-progress ng cervix ko. So, mga bandang 4 p.m., nag-check na si Doc sa akin. Chinek niya yung kung ilang cm na ako. Nasa 7 to 8 na daw ako cm. And naalala ko that time, sobrang sakit na talaga. As in, hindi ko na alam kung gaano kasakit or
Hindi ko alam kung paano i-describe yung sakit kasi namimilipit na ako sa sakit. As in, pinipiga ko na yung bakal doon. Tapos, breathing techniques na lang yung ginagawa ko para mag-cope up sa pain. So, naman si Doc na nag-round siya. Pumunta siya sa room namin para i-update si Ma and si Hobbs. Until mga bandang 5, naghahanap nga sila ng mag-epidural sa akin pero wala silang makita. Ang sabi ni Doc sa akin dahil nakikita niya akong namamalipit na sa sakit. Sabi niya, gusto mo ba ng Novain? Turukan kita ng Novain para minahon yung muscles ko kasi nakikita niya nanginginig na yung tuhod ko, yung katawan ko sa sakit. So, nag-administer na siya ng Novain sa akin. Pinadaan niya sa dextrose. Alala ko, nararamdaman ko pa yung pagpasok ng gamot dun sa dextrose. So, after that, ito na yung time na dumating na yung mag-epidural. Ang pinagawa sa aking position parang hipon. As in, nakabaluktot ka. Pinabaluktot ako nun. And then, after that, naturukan ako ng epidural. Mga bandang 5 or 6 na yun, hindi ko na maalala. Pero nung naturukan ako ng epidural, biglang nawala yung yung labor pain na nararamdaman ko. Ang naalala ko nun is yung feeling ng pagtae. Ang sabi ng mga nurses sa akin nun, dapat itae ko daw siya. Yung feeling na itatae ko. From 5 to 6 or something. Basta ganun, mga 1 hour. 1 hour ako umiire. Hindi pa rin lumalabas si baby. Kasi every time na umiire ako, lumalabas siya pero naibabalik ko siya ulit. So, pabalik-balik siya and ang sabi ng OB ko, dapat ilabas ko na daw siya kasi naiipit na yung ulo niya. At pabalik-balik na nga siya sa loob. Hanggang sa tinulungan ako ng mga nurses, inipit na talaga nila yung tiyan ko. Si Doc na rin yung nag-i-instruct sa akin kung kailan iire kasi nga naka-epidural ako, hindi ko masyadong ramdam yung lower part ng body ko. Wala yung reflexes ko, yung muscle ko dito, hindi ko talaga siya mailabas ng tama. Hanggang ulo lang yung pag-ire ko. So mga bandang 6:30 na yun, sinasabi ko rin kay Doc, since 1 hour na ako umiire, Doc, hindi ko na talaga kaya, wala na akong lakas. Tapos ang sabi niya sa akin, sige ka, pag 6:30 hindi mo siya nailabas, isi-CS kita. Until 6:30 talaga, tinatry kong umire ng maayos. Hindi pa rin talaga, tinulungan ako ng mga nurses. Until such time na sobrang hindi ko na talaga kaya, wala na akong lakas. Tingin na lang ako sa may crucifix. Sabi ko, Lord, ilabas niyo na yung anak ko. Ilabas ko na yung anak ko, Lord ka. Wala na akong ginawa kundi magdasal na lang talaga kasi sobrang hopeless na ako. 1 hour na akong umiire pero hindi ko pa rin siya malabas. Buti na lang sa tulong ng mga nurses tsaka kay Lord, nailabas ko siya ng 6:39. Ang naalala ko pa nun, ang sabi ng OB sa akin, baby out, baby out. Nakikita ko yung mga nurses nagprepare ng mga gamit and inano nga nila, pinump nila yung parang tubig ni baby kasi hindi pa siya makaiyak nun. Meron silang ginamit na pang pump para lumabas yung tubig tsaka siya umiyak. And then, tinabi siya sa akin nun. Napakasarap ng feeling na yun kasi nahawakan ko siya from tiyan ko. Pagkalabas, tinabi siya sa akin tapos naramdaman ko yung init niya tsaka yung iyak niya, narinig ko din. So after that, mga 3 hours siguro or mga 8:45 nagising ako. Then naalala ko, nilipat pa ako sa bed nun. Binuhat pa ako. Tapos after nun, hindi ko na maalala. Nagising na lang ako sa hospital bed dun sa room namin. Yun lang. Gusto ko lang mag-update kasi ngayon under recovery pa rin ako. Masakit pa rin sugat ko. Sana makarecover na ng mabilis.